Hello mga mi! Story time lang po tayo today. So, ngayong araw, grabe yung nangyari sa amin kasi pagising namin, nanakawan na kami. So, ang nangyari is kahapon, may lalaki na pumunta dito na naka all black. Ang makikita lang is kanyang mata at yung mga kasamahan ko na nanonood sila ng TV dito po sa sala. Nakita nila na nandito na, yung parang sa pintuan na. At ako, nakita ko na lang na palabas na sa gate. So, sa hindi po nakakaalam, kami po ay nakatira dito po sa probinsya ng Australia. So, 1 year na po kami dito specifically. So, ang afternoon, syempre, hindi namin ni-report. Akala namin hindi na siya babalik. Kasi ang target niya pala is yung bike. So, may 3 po kaming bike dito po sa labas na, sa garden ng aming current na tinitirahan dito. So, ang nangyari, kapag matangkad ka kasi dun sa gate, papasok, maaabot mo yung pag-open ng door. So, yun yung ginawa niya nung hapon. Kahapon po nangyari, November 27, around 5 PM po ng hapon. So, akala namin hindi na babalik kasi nandito kami, ganyan-ganyan. Tapos, pagkising po namin kaninang umaga, siguro nagising po kami mga 7 o'clock kasi yung kasamahan namin may work ng umaga, mga 7 din, so umaalis siya dito mga 6:30. Nag-message siya isa sa mga kasama namin na, sa kapatid ng kasama namin, na nawala yung bike. So, yung bike na nakuha niya, yun pa yung pinakamahal at yung branded talaga. So, meron kaming 3 bike sa tabi ng garden. So, dalawang maliit, kasi maliit lang ako. Tapos, yung branded, yun yung kinuha niya with the helmet. Binili pa namin yun sa Sydney, Australia. So, nakakalungkot lang kasi parang may ganong tao. We know na may ganong tao, pero first time namin ma-experience dito sa Australia na nakakatakot na din na kahit saang lugar ka, magko-compare mo syempre yung safety from Philippines sa Australia, somehow sa experience ko or sa naisip ko before is mas safe dito kasi walang pagnanakaw, pero dahil na experience namin, nakakatakot kasi anytime pwede siyang bumalik. So, yun nga, nagising kami mga 7 o'clock na nawala na yung bike. So, chinek namin kung paano nangyari yun, kung saan siya dumaan. So, paglabas po namin ng pintuan sa may gate, meron kaming nakitang bricks na nahulog. So, iniisip namin, nag-jump siya doon. Hindi talaga namin alam kasi ang problema, wala kaming CCTV dito dahil nagre-rent lang kami. Wala din provide ng CCTV yung may-ari. So, ayun, dali-dali kaming nagpunta sa police station dito malapit sa amin at nireport namin. Sinabi namin yung scenario, yung nangyari. At ang sabi lang nila is i-upload daw yung picture online. At mag-investigate daw yung mga police afterwards. So, syempre nangyari na, at kahit material lang yun, kasi ang thing is, pinaghirapan namin yun, pinaghirapan yung first ever, syempre self-gift mo yun sa sarili mo na branded. So, parang kung convert po natin sa Pilipinas na peso, parang nasa almost 40,000 din po yun. So, matagal na din yun sa amin. Siguro nasa 2 to 3 years na din sa amin. So, masakit kasi yung pinaghihirapan mo araw-araw is nawala na lang bigla. Diba? Kahit maliit pa yan or anong bagay, basta may sentimental sa'yo, ang hirap. So, ayun na nga,
after namin i-report sa police, yun na, i-upload sa picture online. So, dito kasi online na. And then, sabi ng police, magtanong din kami sa kapitbahay kung may CCTV, pero I think wala. Pero ito try namin magtanong. And then, nag-email din kami sa agent or dun sa hindi nga sa agent na sa nangyari kasi nga parang nasira yung bricks sa labas. So nakakatakot kasi anytime pwede siyang bumalik kung doon siya lumaan sa fence kasi kung matangkad ka kaya mong i-jump yung fence doon sa amin. So yun lang, parang sharing lang po yung experience namin sa nangyari kasi parang I think everywhere naman meron talagang ganung tao, pero pinagdadasal na lang namin yung nangyari, at least safe pa din kami in a good side. Siguro pumunta po siya noon mga bago mag-araw, siguro mga di namin alam between 4 or 5 or 3 to 5 ganyan, kasi alauna na natulog yung kasamahan namin eh. So dito naman lock yung door. So syempre nakakalungkot na isipin na ngayon, nakakatakot na nakakaba dahil magdi-December na, yung mga tao na gustong magnakaw anytime pwedeng bumalik dahil kung doon siya dumaan sa fence, diba? Eh syempre kami nagtatrabaho naman kami dito, hindi naman 24/7 na nandito kami. So ayun lang, nakakakilabot at nakakakinig ng laman kasi parang hindi talaga safe pala kahit saan ka man. So ngayon, of course, more safety na kami in a way na kailangan namin bumili ng locks dun sa Bunnings or sa isang tawag dun, warehouse ng bilihan ng mga lock. Ayun lang po. Anong mga advice kaya yung share nyo sa akin o sa amin, ganyan. Ayun lang, nakakalungkot lang kasi parang ganung tao is wala. So ayun lang mga mi, and salamat po sa mga nag-comment at nagbigay ng support. So mag-ingat po kayo dyan kung saan man kayo. So sige po, salamat.